Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus. Isang magandang morning po sa inyong lahat. Naimbag abigat. Ngayon po ay July 23, 2026, Thursday. Isang tulog na lang, Friday na at weekend na. O di ba? Parang ang tagal ng linggong ito pero sa wakas malapit na rin mag-weekend. Kaya pag Thursday iba yung pakiramdam, di ba? Parang feeling mo konti na lang, weekend na. Tama, naimbag abigat, Ading Migs. Tama man ang hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. It is a tumbling Thursday, isang tulog na lang, Friday na. At syempre, maganda-ganda rin po ang ating usapin today. Usapang medikal dahil nga po Sarcoma Awareness Month po ngayong Hulyo. At mamaya nga po makakausap po natin ang tungkol po sa One Hope SOS button. Ayan. Yes. Alam mo, partner. Hindi one-sided One Hope pa. One Hope, yes. Alam mo, actually, na-meet ko ito, siya ang punong barangay o kapitana ng barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. At napakaganda nung kanilang proyekto sa Bagong Pag-asa kung saan naglagay sila ng parang SOS button for emergency sa mga strategic na areas ng kanilang barangay. Kaya kung may emergency ka, ay pwede mo lang itong pindutin at merong magre-respond sa'yo. Parang 911 partner. Galing, oo. Para kasi may mga emergency cases nga po talaga na maaring hindi mo na alam yung mga pangyayari, mabilisan na lang Pero at least kapag visible po yung mga SOS button na yan, automatic na po na magre-responde ang mga kailangan magresponde. Oo. Actually, bukod sa kunyari mga criminal activities, baka meron diyang mandurukot, magnanakaw, bukas kotse, pwede mong pindutin yan. May nahuli sila na may attempted gagawin pa lang niya yung krimen, tas nakita. O yung isa, kunyari, nagnakaw na, nahabol. Tapos kaya takot na. Yung mga tao kasi puro CCTV partner. Galing. Tapos bukod fast dyan, response? Mabilis. Oo. If I'm not mistaken, in less than 10 minutes or 5 to 7 minutes mabilis ang yun. pinapromise nila. Oo. Kaya kung may emergency, hindi lang for criminal activities partner Migs, no? Kundi pati sa medical emergencies. And actually, yun yung pinakamarami raw ata nilang nakukuhang SOS help. Kasi for example, kailangan dalhin sa ambulansya or kailangan ng tulong medikal ng isang tao sa bahay, ay pipindutin nila yon. Totoo yan. Oo. Kasi yung mga common po na mga occurrences, heart attack, nai-stroke, o kaya yung mga biglang nahihimatay. O nabangga, nabangga, nahulog, nabagok. nadapa. Oo, nabagok. Diba? Oo, yung mga common po yan. Oo, so actually marami raw silang medical emergencies na natatanggap. At bukod dyan, partner, yung mga wag naman sana, yung mga sunog, di ba? Oo, Pag tama, biglang tama. may sunog, ay pwede mo rin na pindutin yon kasi may magre-respond sa'yo na parang kumbaga buong team raw. Hindi lang, kunyari, may fire truck.
meron na rin kasama yung medical at meron na rin parang mag-organize parang para hindi magkagulo yung buong kunyari yung lugar na yon. Correct. So kumbaga tulong-tulong whole of barangay approach, Galing. partner. Oo. Ang ginagawa nitong barangay na to. Kaya maganda siyang ehemplo, no, para sa iba pang mga barangay kung paano nila pinaparamdam na safe yung kanilang mga constituents. Kaya pakinggan po natin dahil nakakatuwa at alamin natin yung kanyang inspirasyon. Kasi itong kapitana po na ito ng Bagong Pag-asa, meron kasi siyang personal experience na nangyari sa kanilang pamilya kung kaya't naging advocacy niya ito na mabilis na kumbaga first response sa mga emergency situation dahil mismong siya, meron siyang pinagdaanan nung bata siya na mabigat, partner. Kaya na sa kanilang pamilya, kung kaya't ngayong siya ang kapitana ng barangay, minabuti niya na wala na raw sana makaranas nung naranasan niya nung bata siya. Galing. 'Di ba? Okay. So maganda po at saka high-tech to, partner. May mga sila. Nakikita nila Monitors. yan. May mga monitors sila. Parang mission control, di ba? Control parang room. yung sa MMDA na gano'n, di ba? Kita mo kung ano nangyayari. Kaya maganda rin siyang deterrent ng mga kung ano-anong mga crimes pa, partner. Correct. Alam mo na. Okay, at syempre, sabi mo nga, meron tayong doktor serbisyo. Pag-uusapan po natin ang sarcoma. Kasi usually ang naririnig ko, partner, yung sa cancer na carcinoma ba yun? Yung sarcoma, rare. Oo. Hindi ko siya masyadong naririnig. Kung di ako nagkakamali, ito yung may mga bukol-bukol. Oo daw, yung yes. parang may mga ganong klase ng sintomas. So alamin natin yung kaibahan nito sa ibang types of cancer. Kasi maganda rin na maging aware po tayo dito kasi kahit saan atang parte ng katawan ay pwede itong lumabas. Pwede rin daw sa mga muscles Tsaka diba? sino yung mga kalamnan. karaniwang nakaka-experience ito? Oo. At kaya ba natin itong ma-predict, partner? Oo, kasi yun sana no? At or maagang ma-detect. Correct. Para po ay wala na po sanang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya ang question of the day, partner, ay... Ang ating question of the day, kailan po kayo huling sumailalim sa physical examination? I-share mo na po yan, 0919-278-3000, DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio. Babasahin po natin ang inyong mga comments. Kung masagot po ninyo kung kailan, and at the same time, ano po ba ang inyong mga minomonitor? Ayan. Kasi iba-iba di ba? Pag nagpapa-annual physical exam, pwedeng once a year, twice a year, minomonitor nyo ba yung glucose ninyo, blood sugar, cholesterol, uric acid, ano pa ba, etc. po yan. Ayun. So, partner, eto pa. At ito po ang magandang balita. At talaga naman nagpapasalamat po kami. Taus-pusong pasasalamat po dito po sa aming natanggap ni Partner Migs na recognition award mula sa National Council on Disability Affairs or NCDA para sa Advocate for Equity Award na ipinagkaloob niyo po sa amin ni Partner Migs kahapon. Nakakatuwa po. Andun po kami doon kasi iba-iba rin yung binigyan ng award. Partner Migs. Yes, oo. National Council on Disability Affairs, maraming salamat po sa recognition. Well, ito naman ang ating mandato, no, ating pagsiservisyo to be an all-inclusive society. Kasi 'di ba maraming mga pinagdadaan ng issue ngayon ng ating mga kababayang persons with disabilities, especially number one, discrimination. Kapag sabihin natin sa komunidad hindi maalam, 'di ba? Or at the same time, sabihin natin sa community napagdidiskitahan, natutokso, syempre malaking bagay po 'yan sa overall self-esteem, confidence, well-being po ng isang individual. And yung mga programa po ng NCDA talaga po nating sinusulang po natin 'yan. Kasama po ang media para po sa edukasyon at kaalaman ng tao. Yes, alam mo, partner, gusto natin na pasalamatan ng kanilang executive director dyan sa NCDA na siya Ma'am Glenda Relova. At yung ini-interview rin po natin dito sa programa para magbigay ng awareness mula dyan sa kanila sa National Council for Disability Affairs, si Attorney Walter Alava. And I think we are celebrating the Disability Week,
partner, Mhm. ngayong linggong ito. Mhm. Disability Awareness Week. So, talaga pong nagpapasalamat kami kasi patunay po ito kung bakit talaga namin ginagawa itong nagseserbisyo na programa sa araw-araw. Mhm. At talagang sabi mo nga partner, nais talaga naming maging mas inclusive pa, mas accessible, at mas lalo pong magbibigay ng boses para po sa lahat ng Pilipino, lalo na po sa ating mga kababayan na persons with disabilities or PWDs. Kasi marami mga batas eh. Marami na mga batas para po dito. Maaring hindi siya common knowledge. So maganda pong well-informed tayo. At the same time, marami ring mga 'di ba, mga batas sa sabihin natin sa employment, hindi ka pwede mag-discriminate porket a person is a person with disability. 'Di ba? At the same time, alam po natin yung rights natin as an individual na person with disability, at the same time yung employers din po. Oo. Kasi sa mga mas malalaking kumpanya, required sila na mag-employ ng 1% sa kanilang mga employees ng PWDs. At alam mo partner, nakakatuwa ako nga kahit lang sa mga nakikita ko, for example, na mga stores, pag meron akong na-meet na PWD, minsan meron silang sign, kasi minsan they have to do sign language, yung pala sila ay bingi or deaf, yung iba naman may iba't iba silang disability, and yet sila ay nagtatrabaho. Katulad mo, Meron diba? tayong- At ako. Oo, Tulad rin ng kahit sino. Ate Nins, may experience tayo sa isang, sabihin natin, SPED. SPED school sa Pampanga na meron siyang, kumbaga may mali siyang compound, 2 bahay. Yung isang parte is yun yung school. Tapos ini-empower nila yung kanilang mga students kasi meron silang cafe sa tabi. So meron silang mga students na with autism. Tapos dun sa cafe na yun, ini-employ nila yung mga students na yun. Oo, alam mo, alam ko yung sinasabi mong cafe na yan. Naalala mo ba? Dito yan sa Quezon City eh. Meron sa Cubao. Meron din. Ay, napunta ko sa Pampanga. Sa Pampanga. Pampanga. Oh, meron din yung nagbebenta no ng ice cream, tapos lahat sila or yung buko juice. Tapos actually lahat ng empleyado nila ay deaf. Oo, so Galing, saludo po. Saludo. either sign Oo. language ka, try mo kung marunong, or Yeah. isusulat nila. Or magsasign ka isang ganyan, tapos ituturo mo yung gusto mo. Minsan bibigyan ka nila ng parang papel. Piliin mo dito. Yes. Ituro mo. Yes. Oo, ganon. So, ayun. Maganda na nakakasama po rin natin sila at nakikita po natin sila na nagtatrabaho din tulad ng isang ordinaryong mamamayan. Pero partner, gusto ko lang i-mention na doon sa event kahapon ng NCDA Recognition Ceremony, sa pagbibigay nila ng pagkilala sa mga extraordinary Filipinos with disabilities, bukod po doon sa mga bawat individual, pati mga disability inclusive municipalities tulad ng municipal government ng Asingan, Pangasinan, dyan rin po sa Mauban, Quezon, at Sablayan, Occidental, Mindoro. Congratulations po. May award sila sa pagiging disability inclusive na munisipalidad. At dun naman sa Disability Inclusive City, nandyan ang Carmona, Cavite, ang Quezon City, di ba? Proud Q citizen ako, at ang Batangas City. Sa Disability Inclusive Province naman, ang Camarines Norte, Pangasinan at Zamboanga del Sur. Yes, ayan. Congratulations po sa inyong lahat. At syempre yung mga iba pa dito, meron silang pinarangalan, entrepreneur with disability. So, may business tulad ni Napri Almario. Meron ding youth with disability tulad ni Julian Castro. And athlete with disability tulad ni Agustina Bantilyok, at woman with disability na for example, si Jennifer Anasio, si Amy Dava at si Rhea Peñaflor. So congratulations po sa inyong lahat. At kami rin po ay natutuwa at nakakataba talaga na puso na kasama niyo po kami kahapon dito po sa inyong recognition ceremony. So mabuhay po ang NCDA, National Council on Disability Affairs. At ang oras po natin, 11:17 ng umaga.
Nagbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwentong kanto, Ganyan-ganyan na nangyari sa akin. labagan ng komentaryo, Bakit ikaw ang gustong banatan? real talk, wala kang ligtas. Anong klase ng partner ko po? Sa 4 alas, RTV na kami. kasama sina Dr. Guido David, Anong ibig sabihin? Michael Fahatin, Seryoso usapan po ito, guys. Oh. Alan Herman, Masyadong maingay. at Ronald Llamas. Naghahamon ng debate. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas. Hindi ba kayo sa Tuwing Sabado, 1:30 ng hapon, muling mapapanood, 10:00 ng gabi sa PRTV Prime Media. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect. Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan. Richard Haydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Cleve Arguelles, Seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon. With you, respect, tuwing linggo, 1:30 ng hapon sa PRTV Prime Media at sa bayang mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Eastern at FM Radio Originals. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpagas na ba ang lahat? Ano man ang opinion mo, Kalma, kalma. pag-usapan natin yan. Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan? Kasama si Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Natin ang ating medical oncologist mula po sa Lung Center of the Philippines. Walang iba kundi si Doktora Carmela Maminta or hulaan nyo. Doc Pepper. Diba? Ayan. Doc Oh. Pepper Maminta. Wow. Diba? Perfect. What Oo. a coincidence. I love it. Tanong muna natin, Doc Pepper, good morning sa'yo. Good morning, Ma'am Nina, and to all our listeners at DCMM. I'm a very avid fan of DCMM actually. Naku, Salamat maraming po. salamat. Thank you for having me. And now you're here, Doc Yes, Pepper. oo. Teka muna, ba't naging Doc Pepper Maminta? Wala. Parang alam ko na, pero sa inyo na lang po manggaling. Yes, because yung pilido ko, it's Maminta, so parang paminta. So, para saucy and catchy, pepper na lang ang I tawag. love that saucy. Acquired yan, ha? Acquired yan, Acquired, di ba? Acquired. yes, Para acquired. recently lang, di ba? Yes, Recently lang. Pero ano talaga yung pangalayo, no? Before Doc Pepper? Usually, Doc Mela or Melay sabay, or Carla. Ang daming nicknames, ano? Partner mix. Shoutout mo nga, sino ba yung nag-ano sa'yo, nag-coin sa'yo ng Dr. Pepper? Sa residency sa GBL pa yan sa Jose Bilingan, in Pampanga pa. Yan. Doon Hello ako and good nag-start maging morning. pepper. Good Yeah. morning. Shout out. Andito Good si morning Doc po. Pepper Oo. Maminta. Oo. Oh, diba? Okay. Well, but si Doc Pepper ay isang bigating oncologist ng Lung Center of the Philippines. Doc, kaya itong pag-uusapan natin ay tungkol sa cancer at in particular
sarcoma. Dahil ang July pala ay Sarcoma Awareness Month. Doc, ano ba ang sarcoma? So, yes, July is Sarcoma Awareness Month and ang sarcoma po, ito ay isang bihirang uri ng cancer na nagmumula sa connective tissue or tinatawag namin mga kalamnan. So, may dalawang uri po ito. We have the bone or yung buto and soft tissue o yung sa kalamnan, yung malalambot. Kapag bone sa buto, soft tissue, pwedeng ito ay fat sarcoma, muscle sarcoma, or yung sa litid cartilage, pwede din ton. Pwede din yung ugat or yung nerves. So, maraming uri ng sarcoma. So, Doc, paano po natin ito na-detect? At sa karaniwang age group, sino po bang usually nakakontract nito? So, usually, nakikita namin ang mga bone sarcoma or soft tissue sa mga bata hanggang mula edad 10 hanggang 25 years old. So, may overlapping kami from pedia to adult. And commonly also, no, sa mga matanda na more than 50 years old. So, nakikita din namin yan. Pero commonly talaga sa bata. So, Doc, bakit po? You mentioned offhand na genetic po siya. Pero saan siya nanggagaling, di ba? Yes. Wala na ba akong choice kung hereditary to? O baka mamaya meron din ako mga exposed sa mga bagay-bagay kung bakit ko rin to talagang mas high risk po dito? So, sarcoma usually, yes, hereditary to. May tinatawag kaming hereditary cancer syndrome. So, pag yung nanay, tatay, lolo, lola, may mga uri ng cancer, pwedeng yung pasyente or yung bata magkaroon ng sarcoma. Pero ito ay tinetest namin. We have that cancer genetic testing panel po ito para ma-detect namin kung prone po kayo magkaroon ng sarcoma. So, kung prone, we do surveillance talaga na ma-advise po namin yung parent and yung bata. Sorry for follow-up ako, Ate Nins, kasi ang ating question of the day, kailan ka huling nagpa-physical examination? But yung determining test, yun, Doc, di ba? Yes. Pero like, let's say, sa mga basic testing, sa mga blood test, sa mga x-ray, meron na bang, baka may lumabas doon na for further testing? Yes. So, Opo. una-una, of course, physical exam. So, dapat tayo mismo alam natin yung uri ng katawan natin. Kasi, mostly, ang symptoms ito may lumps or bumps or parang irregular sa area ng buto or sa soft tissue. So, syempre, hindi naman lahat ng bukol cancer na agad. So, usually, pag regular na bukol yan or hindi cancer, malambot, maganda, parang bilog na bilog. Unlike kapag mga sarcoma, parang may patchy doon, tapos irregular, parang cauliflower, yung dating. Tapos parang deform yung area. Tapos may pamamaga na hindi nawawala. So, una, hindi yan masakit. Kasi parang... Visible po ba yun o nararamdaman? Yes, Nandito. visible. Visible Yes, siya. visible na siya. Okay, sige po. So, that's one. That's physical exam. So, may mga pamamaga, pwede din biglang nabali. Biglang nabali. Biglang nabali yung balikat? Yes, yung buto. Ay, yung buto. For no Yes. reason. Na For hindi ka no- naman nahulog. Kunwari sa Yes. balikat. Okay, go ahead po. That's yung mga symptoms na yon. Tapos, pag regular kasi, matagal bago yan tumubo, years. So, unlike sa sarcoma, mabilis to eh. So, in just weeks, months, ang laki na agad. So, we do x-rays pag feeling mo may deformed or may irregularity sa limb, kung may mga sumasakit sa tiyan, kasi pwede din magka-sarcoma sa tiyan eh. Kasi nga may kalamnan doon or soft tissue. So we do the CT scans for surgical planning, MRI din. So yan, yung mga modality to detect. One is physical examination, two diagnostics, the x-ray, the imaging, CT scan, MRI. So pag nagkonsulta ho kayo, so number one, you do your own physical exam. Tapos kami ho, pag nagkakonsulta ho kayo sa amin, kami na ho yung mag-recommend if we're going to do just plain x-ray, MRI, CT scan. So, Doc, ako ay na lungkot dahil sabi niyo mas madalas itong nakukuha ng mga bata
kumpara sa mga matatanda. So most of your patients are anong anong edad? So since ako ay adult med-onco, we start at 18. So 18, so okay. 20, 21, yung latest ko na sarcoma is just 21 years old. Talaga po? So, anong stage na 20. yun? Ganon. Yeah. Opo, staging din ba? Yeah, Kasi yan, yes. Staging, din. Staging and treatment. So, yung importance ng physical exam and the imaging will help us kung early stage ba to, stage 1 to 3, or yung tinatawag na kalat na. So, it doesn't mean na pagkalat na, no more, nothing na, Oo, parang yun no na yun. hope. So, ang cancer treatment kasi namin, multidisciplinary and multimodality. So, for early stage lang naman, ang goal talaga natin is cure, magamot. So, for bone sarcomas, dahil bata to, Ma'am Ninya, no? So, isipin mo, we want to save the limb kung bone sarcoma to. So, kung ma-detect to ng early stage, stage 1, 2, 3, ang goal namin, ma-save yung limb para eventually makapaglakad pa din siya, maka-go back to school, kung may school yan, to work, eventually, to live as like a normal Okay, wait. person. So, usually ba, saan po siya nakikita? Sa legs? Yes, sa limbs, sa upper or lower extremities. So, minsan, pag ganun, pwede siyang maputulan Yes. ng limb or ng legs. Yes. Oo. So, we would want cure and limb-saving procedures. Okay, and gaano kalaki usually yung bukol na sinasabi niyo parang irregular na bukol? Yeah. Malambot ba to o matigas? Yes. For bone or soft tissue sarcoma, matigas yan. Tapos, usually, very fast-growing. Ibig sabihin, makita mo parang piso lang ngayon. The next 2 weeks, magiging 5 or 10 peso na yan. Tapos, maging egg. So, they can grow as large as 20 centimeter. So, mabilis na mabilis. pag may napansin kayong growth lalo na sa mga bata, no? Sabi niyo, starts usually 10 years old Yes. sa legs nila. Legs and, arms. extremities, yes. Oo, ay obserbahan na agad at kasi kung maaga, doktora, aalisin lang yung tumor na yon. Yes, at tanggalin. So, modality of treatment is, yung goal nga talaga natin is cure. Tapos, pag tinanggal, ang gusto natin, masave yung limb or yung organ. Kasi nga, gusto natin, functioning talaga yung patients namin, even after surgery. So, we offer a lot of treatment, not just as med-onco. So, ang treatment kasi ng sarcoma, hindi multidisciplinary. Hindi lang ako, hindi lang med-onco. We have the ortho, yung mga expertise sa buto. Correct. We have the radiation onco, yung mga nag-radiation. We have yung social worker, part yan ng treatment namin. Opo. Yes. Opo. So, Doc, no, tawag mo dito kasi sabi nyo nga po kanina, ang common symptoms, painless lump, pwedeng nandyan siya pero irregular or deformed. Yung bone pain din, Doc, di ba? Parang usually, ano pong klaseng level of pain yun na, naku, baka ito na yata yun. Yes. So, as lumalaki yung bukol, naiipit yung nerves, ugat, soft tissue. So, masakit yon. So, it doesn't go away. Sometimes, sasabihin ng pasyente namin, kahit po naka-6 na beses na ako nagtitake ng pain relievers, hindi po nawawala. So, it's persistent and it can go mataas talaga yung pain ng mga ganon. Lalo na kapag na-fracture. Oo. So persistent and ma-fracture siya. yes, Oo, pwedeng ma-fracture. Kasi yes. hihina na yung kapasidad ng buto di ba? Yes. Kumbaga self-fracture siya, parang the next thing you know, fracture na pala siya. Yes, kasi kinain na ng cancer cells yung buto. Pwedeng ganun. So, again, just to reiterate, masakit siya yung tumor na yon. Yes, Usually masakit. Because of masakit. the impingement ng mga kastabing muscle and nerves, masakit talaga. Parang sagabal siya kasi bigla na lang siyang lilitaw doon Yes, sa yes. area. Tapos hindi mo na halos ma-move yung limb. Sa sakit. Yes. Limitation of movement. Okay, pero kumusta naman po yung prognosis kapag meron kang sarcoma? Kung yung chance niya na, well, kasi parang when you hear it, parang death sentence siya Yes. Oo. Pero, kumusta naman po yung pag-asa na mabuhay pa ng matagal yung taong meron nito?
Yes, that's a very good question kasi any cancer sa amin parang death sentence eh. So what I want to reiterate now, because it's a multidisciplinary and yung outcomes natin maganda na. So for early stage, good prognosis talaga yan. So cure ang magagamot ka talaga dapat. So for stage 4, syempre, yung mga kalat na. So that's where we see yung palliative treatment. And what we want is quality of life even at stage 4. So it doesn't mean at stage 4 ka, no more na, or death sentence. No, we would still want you to go back to school kahit na nagtitreatment ka. So we have maintenance treatment for them para lang hindi mag-progress or hindi dumami yung bukol and they are asymptomatic. Yes, opo. Yun Importante yung kasi syempre yung Di yung masakit, masakit. unimaginable Oo. pain po yun eh, no? Kapag Yes. talagang tumama na sa buto. Yes. Doc, may mga patients po kayo na na-diagnose early. Baka ba may mga cases kayo na diagnose early, stage 1, stage 2, na-treat, tapos kamusta na po sila ngayon? Yes, oo. Yeah, very good. We have actually sa Pampanga, meron kaming sarcoma group sa GBL. Yeah, we have kids there na As young as mga gano'n po kabata? less than 10 even eh. Okay. So, kamusta po sila? At least top of mind po na patient po ninyo dati? Yes, most of them are back to school, some are working na, no? As long as early stage. Yung iba, syempre, na-amputate na. So, for the longest time, wala naman sila. Pag na-cure na kasi, stage 1 to 3, ang goal mo is hindi bumalik. No recurrence in the 5 to 10 years. Opo. So, yes, it's curable. It's still curable. So, it doesn't mean naman na pag nagamot na siya, ibabalik siya. No. Opo. Ang gagawin lang natin is monitor for recurrence. So, kapag magkaroon ulit ng recurrence, let's say doon sa site, you can still offer surgery, radiation, chemotherapy sa Correct. part namin. Ito po, may tanong po dito mula po kay Marife. Ano po ang dapat kainin o inumin habang nagpapagamot? Papagamot, let's say, chemotherapy or radiation or surgery. Well, number 1, you eat healthy foods. Hindi po tama yung bawal yung high sugar. Hindi. Let's debunk the Misconception myths. yun. Yeah. Oo. Kasi this is high stress eh. High stress yan sa'yo. Cancer itself, high stress sa katawan. You would want a lot of reserves. So, kailangan mo ng muscle mass. So, in order for you to have that, a healthy body, you eat also healthy. Just like a normal person. Like, okay. good, parang yung pinggang Pinoy. Yan. Kalahati, Oo nga. gulay, 1/4 would be protein, 1/4 will be carbohydrates. Okay. So, lagi ko in-example yung pinggang Pinoy kasi it's for all naman eh. Oo. Wag lang super laking pinggan or super liit. Yung parang medium. Ano bang ilang ano? Tsaka wag gugutumin. Kung, Yes, oo, true. nga, kung gutom ka, kumain ka. So, Oo. ang problem pala sa mga osteosarcoma or sarcoma patients namin is wala silang panlasa. Kaya hindi sila kakain. Anosmia, agnosia also. Oo. Then yung taste is altered. Magreklamo yan na lasang lata po yung pagkain ko. Correct. So, don't inhibit them of anything. Bawal ka ng baboy kasi cholesterol. No, Oo. wala na silang panlasa. Oo. So, we'd rather have them eating kahit ano than nire-restrict. Wala. Correct. Oo. Opo, opo. Kasi once you go malnourished, it goes downhill. Opo. Alright. Oo. Doktora, ano rong pagkakaiba ng sarcoma sa carcinoma? Yan po ang tanong ni Joshua. So, when you say sarcoma, kasi ito yung origin of the tissue. Sarcoma or carcinoma. Sa sarcoma, soft tissue, connective tissue, o yung mga kalamnan, litid, ugat, taba. Pag carcinoma, epithelial. So, actually, technical talaga siya. Medical talaga yung term. Carcinoma, it's epithelial in origin. Sarcoma, mga sa litid, taba, soft tissue. Mesenchymal ang tawag namin. Ayun, medyo So, technical important. nga. Yeah. Oo. Ang important lang doon is ma-distinguish mo talaga if this carcinoma or sarcoma kasi magkaiba ang treatment. What's worse? Honestly, based on experience, sarcoma. Mas Yeah, but that depends on the cancer type of carcinoma also. okay. Okay. Carcinoma could be in the form of the breast, colon, lung carcinomas, liver. Okay. Yes. Yun yung mga mas usual na naririnig po natin. Yes. Yung mga breast cancer and others, no? Well, anyway, Doktora, before we go, paalala na lang at mensahe para sa ating mga tagapakinig, sa mga nanonood dahil Sarcoma Awareness Month.
Paalala Ano po, ang Doc. sasagot Paalala po. natin? So, number one ho, hindi ho kayo nag-iisa. Nandito ho kami. And cancer nowadays, ngayon pong panahon natin, marami po tayong treatment. Hindi lang po yun, marami po tayong assistance. Government, even private, marami po tayong mahihingan na tulong. So, dito po sa cancer journey nyo as a sarcoma patient, hindi po kayo nag-iisa. Yun yung i-assure namin sa inyo. Pangalawa po, tulungan po tayo. So, number 3, wag po kayo lagi mag-iisip. Iwan nyo po yung pag-iisip sa mga doctors nyo kung ano yung next step at kung ano po yung mga kailangan nyo. So, yun po yung gusto kong iparating sa mga sarcoma patients namin. At may pag-asa pa, Yes. no, Doktora? Alright, naku, maraming salamat kay Doc Pepper Maminta, ang ating oncologist mula po sa Lung Center of the Philippines. Maraming salamat, Doktora. Thank you po. Thank you, Ma'am Nina, Sir Migs, and to DZMM. Thank you. Thank you, Thank you. Doc. Okay, mamaya po ha, abangan nyo ang aming interview. Kasama naman po ang isang punong barangay na nagpapatupad ng SOS emergency button sa kanilang barangay dito po sa Quezon City. Magbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:40 ng umaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi namin dito sa programa ng Wheelchair at Shari Timba. Katuwang po ang PCSO. Kami po dito sa programang Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Para makasali, mag-email lamang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong, sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair? Ilagay po ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangan larawan o patunay. Abangan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama po natin ngayong umaga si Kapitana Chingay Bilaos, ang punong barangay dyan po sa Bagong Pag-asa, Quezon City. Good morning po, Kapitana Chingay. Good morning, Miss Nina. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin. Okay, welcome po sa aming programa ni Migs. Alam mo, partner, nung narinig ko at nakausap si Kapitana Chingay sa One Hope SOS button na ipinatutupad niya sa kanilang barangay, ay natuwa talaga ako dahil ang ganda nung kwento nung ginagawa nila dyan. Sa mga hindi nakakaalam po, ano po itong One Hope SOS button?
Ang One Hope SOS Emergency Button, isang post po siya kung saan isang pindot lang agarang serbisyo po ang dadating sa ating mga kabarangay. Kasi, di ba po, kapag nasa barangay ka at may emergency, hindi mo alam or hindi mo sino tatawagan mo, ano ba, sinong pupuntahan mo. So, ano ba, pag may sunog ba, sa fire department ba kami agad or dadaan ba ng BSDO? So, we gave an easy solution na kung saan lalabas ka lang sa bahay mo at pipindot ka sa post at sasabihin mo na kung ano yung emergency mo. Kami nang bahala sa'yo. Ilan po ang na-install nyong ganitong mga posts sa inyo pong barangay? Actually, ang target po namin 30 no, sa buong barangay. But currently, meron na pong 14 na emergency SOS emergency button sa ating barangay. So paano niyo po ito naisip? Actually po, it started with the One Hope app. Tapos may mga nagsasabi na, paano kung wala kaming telepono, walang signal, walang data, paano kami tatawag, tatakbo ba kami papunta ng barangay? So what I did, kinausap ko po yung developer ko together with the council, kailangan meron tayong, ang idea pa nga po nun, parang phone booth eh. Pero sabi ko, kailangan padaliin natin. Kaya nung nakuha namin yung idea ng drive-thru, di ba po, pipindot lang Parang tayo sa fast food, partner. Yes. Tapos may radyo na parang, may boses. may boses. Yes Oo. po. The Oo. difference with this, may camera po siya, so nakikita ka namin. Ang ano po kasi pag may mga emergency, di ba natatakot tayo, nagpapanik tayo, pero pag may nakakausap ka and we are assuring na may kasama ka, medyo nagka-calm down po yung nagbibigay ng emergency. Kaya nabibigyan po namin ng faster service. Oo. Alam mo, partner Ming, si Kapitana Chingay, may hugot kasi siya. Bakit talagang advocacy niya yung pagbibigay ng saklolo? Dahil mismo ikaw ay may pinagdaanan nung bata ka. Baka pwede mo ikwento sa amin. Actually, nung 1996, after the ozone disco, few days after, bahay naman po namin yung nasunog. And nung nasunugan kami, actually hindi lang nasunog eh. Namatayan din po ako ng 3-year-old na brother. So that time yun po yung bunso naming kapatid. And after that, pag nasunugan ka pala at namatayan ka ng isang kapamilya, yung depression, no, naranasan ng aking mga magulang. And because of that depression, yung father ko nagkaroon ng cancer of the lymphoma, cirrhosis of the liver, enlargement of the heart, and then nakoma yung tatay ko for almost 13 days. So, yung bahay po namin is just 2 minutes away from the barangay hall. So kung meron lang po sanang ambulansya, meron lang sanang fire truck, may mabilis lang po sanang serbisyo, hindi po sana siguro kami namatayan ng kapatid. Kasi mabilis lang magtayo ulit ng bahay eh. Pero yung mawalan ka ng anak, mawalan ka ng kapatid, mawalan ka ng kapamilya, napakahirap. And up until now, ang hirap po mag-recover. Oo. You were only 9 years old. But you that- remember. Yes po, around 8 Or 8 years to 9 old. years old, yes. Kasi Oo. panganay po ako eh. So nakita ko po yung hirap ng parents ko nung may sakit siya. Nakita ko kung paano sakripisyo yung mom ko, yung hirap ng dad ko na hindi siya nakakalakad. Nakita ko po lahat yun. Tapos ngayon na fast forward to many years later, ikaw na ang punong barangay dyan sa Bagong Pag-asa. And yung Yes pangalan po. mismo is New Hope, di ba? Barangay Bagong Oo, Pag-asa po talaga. At binibigyan mo sila ng pag-asa sa Yes pamamagitan nitong emergency na button na ito. Yes po, kaya nung ako na po yung kapitan, sisiguraduhin ko na walang batang pag-asa o pamilya sa Bagong Pag-asa na makakaranas nung naranasan na trahedya ng aming pamilya. Kaya ang first in line ko talaga is ayusin ng command center. When I was offered na kailangan natin ng makabagong ng CCTV, sabi ko ayoko ng CCTV. I want the command center. I want the protocol itself. Kasi it's not just the innovation. Hindi lang po yung pag-automate ng everything eh. Kailangan trained po yung mga tao. Kaya na-mention niyo po kanina, Miss Nina, na kapag may sunog, hindi lang fire truck ang dumadating. Totoo po yun. Pag may sunog, nandyan na po ang BHERT or ang Barangay Health Emergency Response Team, kasama ang BPSO, kasama ang traffic. Isa po siyang buong protocol na magtutulong-tulong to save lives. Opo. So, Okay. kailan nyo siya ni-roll out? At so far, kamusta? Ano yung mga responses na nakukuha po ninyo? Actually po, na-mention ko ito last time, the
pinakamabilis na response po namin is 2 minutes and 47 seconds. Yun po yung may nagbubukas ng pinto ng mga sasakyan doon sa isang kalsada. And pinindot lang po ng ating kabarangay yung emergency button at nakapag-rescue. Hindi po natuloy yung gustong gawin po. Oo. Yes, Diba? Krimen. 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 Oo. Opo. Ano pa yung mga madalas ninyong Or medical, Actually, something sa may medical mga po last time, sa Road 13, meron pong pumunta sa amin. Talagang gusto niya akong ma-meet kasi gusto niya magpasalamat dahil nadulas daw yung mom niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Alam lang niya merong emergency button. So, prines lang niya. In 5 minutes na rescue po yung nanay niya. At ang sabi ng doctor, kung tumagal pa raw at hindi nadala agad sa hospital, pwedeng mabaldado yung mom niya. Opo. Diba? Kasi 70 plus Oo. years old na yung mom. So, pipindutin mo yung botones. Ano ba, sabi mo parang drive-thru, meron bang kakausap sa'yo? Yes O po. pipindutin mo lang tapos mag-aantay ka na Hindi lang? po. Pipindutin niyo po yung button, then the command center, sasagot po yung command center sa inyo at makakausap niya po kayo, makikita niya po kayo, and then masasabi niyo na kung ano yung emergency. So, malalaman namin kung ano yung ipapadala namin sa iyo. Related, Oo, kasi may ito. tanong dito, Ito ang paano gusto kung itanong prank nila. lang? Paano kung may na mga nagpa-prank ng T-trip? Actually, last time meron po isang 26 years old tsaka dalawang 18 years old, no. Ang laki-laki nakalagay emergency, pero talagang siguro they are curious, bakit may ganito? Ano ba to? So makikita po kasi namin every post po there's allotted CCTV camera. So nalalaman po agad namin kaya nakuha po namin yung nag-prank na yon. Oh, kasi baka Oo. mamaya pindutin Yes. tapos nagtatawanan, nagpa-prank ng Ay, T-trip hindi lang Pero to. after nun ay marami or wala na. Wala na Wala po. na. As in, wala na. Sabi ko nga po, kasi it's a new system, bago sa mga kabarangay namin. So, hindi ko rin sila ma-blame, baka because of curiosity, ano ba to? Parang order ba kami? Kasi even my kid, minsan, Mommy, order tayo. Ganon yung biro ng bunso ko eh. Pero, sabi ko nga, pinagsabihan namin, nakuha namin, few hours lang nakuha namin sila, nasabihan namin and nabalaan namin na may fine kapag pinaglaruan mo itong emergency Ayun. button na to. Magkano po ang fine? Actually po, ang paglalaro po sa ating emergency button is 50,000 po ang fine po. Ayan. 50,000! Kaya deterrent. Yan ang sinasabi ko, pati yung mga driver dapat ganyan Opo, and kasi it's parang vandalism na po Correct. sa property, Oo, yan. government property po Oo. Tingnan mo na, 50,000. Wala nang pipindot niyan. Oo. Kahit, di ba? So, dapat legit talaga. Oo. Yes Legit po. And of talaga. course, meron pong community service na kaakibat din po yan. Information, Opo. dissemination, and all that. But I'm sure kasi barangay yan So, dapat tulong-tulong lahat, bayanihan Yes Opo. po. Oo. And nakakatuwa po, no, parang mas ginagamit pa po ito ngayon kaysa tawagan kami sa telepono. Kasi even kahit simple inquiry, saan ba kami kukuha ng business clearance? Anong oras ba ang barangay? Ano ba? Diba? They can just press. Pwede rin. Yes, Pwede, kasi oo. kaysa pupunta Diba? po kayo sa barangay, hindi nyo alam bukas pa ba ng 6 o'clock, Oo. ganito. Pero po, ang aming command center is 24/7. Wow. Yes po. Oo. Meron po kaming mga dispatchers na naka-assign po. 3 shifts po yan. Kaya hindi po kayo mag-worry kahit madaling araw. Makakapag-rescue si Wait. Bagong Pag-asa. Paano kung parang na-depress, anxiety, pwede ba yon? Yung parang Mental mental health? Actually po, isa po ngayon yan sa pinag-aaralan namin. Through the One Hope app, magkakaroon po sila ng makakausap para po matulungan sila sa mga concerns po nila pertaining to their mental health. Pinag-aaralan na po yan ng council po Pero natin. hindi kasama yon dito Sa sa ngayon, kasi hindi naman yun as a parang button kasi, kailangan ng opo. emergency na may Yes. mga dadating na mga fire truck at Yes po. Okay. So, curious ako, Kap, sabi niyo sa Bagong Pag-asa pa lang, ano ang naging response ni Mayor? Mayor Joy Belmonte, Mayor Joy, oo. maroroll out din ba ito sa Quezon City? At tanong po din ni Tita Mearns, meron ba baka may mga other LGUs na na-inspire dito? Actually, I'm praying, no, dun sa last interview nga namin ni Ma'am Nina. Sabi ko, sana gayahin din ng different LGUs kasi it's really a big help na meron ang bawat barangay, ang bawat LGU na magkaroon ng emergency button para sa isang mabilis na pag-rescue o serbisyo ng ating barangay. At
nakakatuwa ang ating mayor. Very supportive siya. Gusto ko lang po din info sa inyo that this project is fully funded po ng barangay. Hindi po natin to ini-request or hiningi sa any government agencies. Ito po ay savings ng ating barangay. Ito po yung resulta ng maayos na pagbayad ng tax ng ating taong bayan, no? Yan. Yes And speaking of Bagong Pag-asa Quezon City, dyan ng lahat ng mall. Di ba? Yes Tama po. ba? SM North, Trinoma, Vertis, Soler. Yes po. Ayan. And we do also have informal settlers. Nandiyan po yung Agham Road, yung tapat po ng Philippine Science and the Ombudsman. So malaki po ang sakop talaga ni Barangay Bagong Pag-asa. Ilan ba ang constituents mo? 29,000 po ang population ni Barangay Bagong Pag-asa. Dami, Kaya no? very supportive po si Mayor talaga and proud siya na may initiative na ganito po. Oo, ang galing. So, ano pa ang plano nyo for the future? Kasi may nagtatanong dito, pwede rin ba siya sa, kunyari, sa telepono niya? Yes po, Sa meron po sariling tayong telepono. One Hope app. Okay. So, pwede po nilang i-download yon. Yung mga residente po ng Barangay Bagong Pag-asa can download the application po. Pwede sa App Store, pwede rin po sa Play Store. Ayun. And Yes then, dun sa One Hope app na yan, ano ba yung mga services na pwede nilang i-avail? Yes po. Through the One Hope app, pwede kang isumbong kay Kapitana. So yung mga ganun, abusive wow. na Para isumbong kay empleyado. Tulfo. Opo. So there are, kung feeling Okay. mo ikay na-abuse ng empleyado, pwede mong isumbong kasi natatakot ka pumunta ng barangay to complain. So directly po si Kapitana at yung isang aking trusted staff ang nakakakita po ng mga complaints ng ating mga kabarangay. And aside po from that, of course, the emergency services po. Ang maganda po kay One Hope app, may live map siya. Makikita namin kung saan exactly nandun ka. And wala po itong prank kasi kinukuha po namin ng selfie mo and your IDs to register. May biometrics. So, walang anonymous Pwedeng. report po dito. Oo. Yes po. Ayun. Alright. So, ayan, ang ganda po ng storya dyan sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, na malapit lang dito. Yes tayo, po, hindi, yes no? Barangay, ano tayo? South South Triangle. Triangle. Oo. Kasi very practical, lalo na nga yung mga area, sabi mo nga na medyo baka prone sa mga Yes. emergencies. Opo, kasi- Siyempre yung mga area ng Trinoma and Vertis North, walang ganon. Actually, maglalagay na rin po tayo. Maglalagay na That will rin, be on the oo. third phase kasi nasa first phase pa lang po kami. So that will be on the third phase para po sa Trinoma and Vertis kasi syempre maraming tao dyan. Yes. So may tendency po Road yung... safety naman. Yes, Oo, road safety. At saka yung mga pickpocketers. Oo, Yes. maraming mandurukot, Oo, etc. tama. O nasagasaan Yan. or nabangga, at least makapag-rescue po si Bagong Pag-asa. And gusto ko lang po sabihin na currently from 2023 up until now, nasa 1,000 plus na po yung nare-rescue namin medically po. Kasi even po hindi sa barangay namin, tumutulong din po si Bagong Pag-asa. Galing. Galing, mabuhay ka, Kapitana Chingay. Yes Alam mo, po. miss something rin si, ano nga ba? Nobel Queen Universe Oh, po. di ba? Di ba? Oo, alam ko eh. Kaya ang ganda ni Kapitana Naku, mas Chingay. maganda po kayo. Maganda rin ang ginagawa niya para sa kanilang barangay. Mabuhay po kayo at sana may mga mag-replicate nung ginagawa po ninyo. Yes po, maraming salamat po. No. Ang commitment naman po ni Kapitana at ng buong Barangay Bagong Pag-asa, magsiservisyo po kami ng naayon sa aming konsensya at talagang tunay na may pag-asa sa Bagong Pag-asa. Ayan, maraming salamat Kapitana Chingay Bilaos ng Bagong Pag-asa, Quezon City. Alright. Ayan po, susunod po, headline ngayon. Kasama po si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Happy Thursday, isang tumbling na lang. Friday na at happy weekend na mga kaserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye! Bye po. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.